Hey guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11 Workshop. So guys, ito na naman tayo. Before we go on, gusto ko din pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11 Workshop. Sa lahat nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nagsasubscribe dito sa ating vlog. At kung di pa kayo subscribers guys, subscribe naman kayo dito sa 11 Workshop. Libre lang yan. Click nyo na yung subscribe button at click nyo rin yung bell icon para lagi kayong alert sa tuwing may mga bago tayong vlog na ilalabas sa 11 Workshop. Okay? So, before we go on again, gusto ko lang magpaalala guys, it's so hot ang init ngayon. It's in the middle of summer and yung temperature natin is pumapalo na around 40 degrees every day, no guys? So, yeah, ramdam ko init. So, yeah, mag-iingat kayo guys. Doble ingat, lalo na sa mga kapatid na mga kaibigan natin ng mga construction workers, no? Yung mga nagtatrabaho sa talaga initan, no guys? So mag-ingat kayo lagi kayong uminom ng tubig, no? Stay hydrated para maiwasan natin yung heat stroke at heat exhaustion, no guys? So talagang delikado yan, nakakamatay yan. So mag-ingat tayo lahat, no guys? At ano na rin pala, hindi ako nakabati last time, no, kasi Eid Mubarak pala sa ating mga kapatid na Muslim. Belated Eid Mubarak, no, kasi Eid Mubarak nung I think last week yata, no. So yeah, yung mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, marami tayong subscribers from Mindanao, no. So binabati ko kayo lahat. Belated Eid Mubarak sa inyo. Okay, so yun. All right. So yeah, let's now proceed to our topic guys. So ang topic natin ngayon guys, ito magandang topic to. Matagal ko na gusto gumawa nito na vlog. Kasi alam niyo naman dito sa 11 Workshop, nag-review tayo ng mga tools, no? So, and I'm telling you guys, no, kung ano yung mga tools na kailangan yung bilhin, no, guys, or yung mga tools na makakatulong sa inyo, no, guys. However, hindi lahat ng power tools or hindi lahat ng tools ay makakatulong sa atin, no, guys. So, meron mga tools talaga na hindi ideal, no? Even either if it's just gimmick tool lang or talagang hindi nakakatulong, di ba? So meron mga ganyan. And in this vlog guys, pag-usapan natin yung mga tools, power tools na I would not suggest that you buy, no? So ito yung mga tools na hindi ko marerekomenda sa inyo na bilhin nyo, no? So pwede nyo rin masabi na iwasan nyo yung mga tools na ito, no guys? But this is just my opinion. Siguro sa ibang tao, yung mga tools na ito ay nakakatulong sa kanila. That's good, no? Maganda yan. Okay yan, no, guys? However, in my experience, ito, i-share ko lang sa inyo para naman medyo makatipid tayo ng pera. Medyo, anong pera ngayon, mahigpit ang pera, medyo, yung mga tools is nagmamahalan din, di ba, guys? So, kailangan medyo wise din tayo sa pamimili ng mga power tools, no guys? Kailangan piliin natin yung mga power tools na talagang gagamitin natin. Kung hindi natin gagamitin, nakastock lang dyan, di ba? Anong silbi nun, di ba? Matutulad kayo sa akin. Marami akong power tools na hindi naman ginagamit pero nakastock lang, no guys? So, yan. So, tutulong ko sa inyo guys kung ano yung mga tools na pwede nyo iwasan, no guys? Kung yun kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo bilhin pa rin yun, okay lang, di ba? So, eto guys. So, magsimula na tayo. Let's go. So guys, ang number one na power tool na dapat nyong iwasan ay ang mga tools, cordless tools na built-in yung battery. Yung hindi natatanggal yung battery, no guys? So usually yan yung mga, may mga yung mga power screwdrivers, di ba? Yung mga, na cordless screwdrivers, ganyan. Yung mga hindi natatanggal talaga yung battery, no? Nandun talaga built-in. Or meron yung mga cordless drills na ganyan. Usually yung mga cheap brands. Meron yung mga name brands. I think meron yung Black & Decker na ganyan na hindi natatanggal yung battery, no guys? So I think iwasan nyo yung mga yan. Bakit? Kasi guys, yun nga, hindi natatanggal yung kanilang battery. And that's a very big disadvantage. Especially if you're using it as your tool sa yung workshop, no? Kasi nga, pag halimbawa nalobat, di ba, i-charge mo pa. Diba? Whereas kung yung cordless tool mo, cordless drill mo, tatanggal yung battery, palit ka lang ng battery habang naka-charge yung isa, diba? Tuloy-tuloy yung trabaho, no guys? Now, yung mga cordless tools na ganyan na built-in yung battery, meron yan niche, no? Meron yung siguro kung ang trabaho, hindi ka naman talaga nag-DIY, kailangan mo lang siya pang-assemble ng mga cabinet from IKEA, mga minor drilling, minor screwing, screwdriving, ganyan. And that could work, no? Pwede yun. Pero kung balak mo talaga na magkaroon ng DIY shop or magkarpintero or mag-metalworks, then I would suggest get
na drill na napapalitan or get power tools na napapalitan yung battery, no? Mas maganda kung 18 volts. I'm a fan of 18 volt tool, yung malalaki yung battery, guys. Pero kung hindi pa ganong afford, pwede na rin yung 12 volts, no? So, 12 volts would do. Mas magaan, mas maliit, mas mura. At mas maganda naman yung gamitin at kaysa doon sa mga tools na built-in yung battery at konti lang yung diferensya sa kanilang presyo, guys. At next na siguro kailangan natin iwasang bilhin ay mga grinders na kakaiba yung size ng kanilang disc o ng bala, no guys? So ano ba yung standard na disc size or cutting disc size sa Pilipinas? So standard, guys, is 100 mm, that's 4 inch, at 180 or around 7 inch, no guys? Now, meron sa ibang bansa na mga 125, no? That's I think 5 inches, no? Yung 125 millimeter. At meron din naman mga 3 inches, yung maliliit lang talaga, no guys? Problem is, dito sa Pilipinas, napakahirap hanapin yung mga kaibang ano na yan, size na yan, no? Yung lalo na yung 125 na grinding disc, medyo mahirap siyang hanapin. Lalo pa yung 3 inch, sobrang hirap hanapin yan. Kaya nga yung aking yung mini grinder ko na Mencela, hindi ko binibilan ng disc kasi napakahirap hanapin ng kanyang ng maliit na disc na yun, no guys. So it better yet get yung mga standard sizes ng grinder. So I think standard talaga is 100 mm. So stick na lang tayo doon. Next naman na wag nating bibilin o iwasan nating bilhin ay yung mga mini cut-off saws. Okay, ito nabiktima ako dito actually. So, if you remember a few years ago, bumili ako ng mini cut-off saw, yung JCK Kawasaki yata yun na ang Disney is 8 inches, no guys? So, I was thinking back then na kaya ko siya binili kasi kasi kailangan ko ng cutter ng metal na mas maganda kaysa doon sa angle grinder stand, no? Pero ayoko na mag-invest sa napakalaking cut-off saw na napakabigat, no? Gusto ko yung maliit lang, compact lang na pwede ko itago dito sa shop, no? And pagkabili ko noon, it's a good machine naman. It works well, no? Pero pagkabili ko noon, nagsisi ako kasi ang hirap niyang gamitin sa pag-cut ng angles, no? Especially kung kailangan mo mag-cut ng sa kahit 1 by 1 na tubular, kailangan mo yung angle 45 degrees na ganyan. Sobrang hirap niyang gamitin na pag-cut ng angle, no guys. So, tapos yun nga, 1 by 1, 1 by 2, okay siya. Pero pag yung mga 2 by 2 na tubular na, nahihirapan na rin siya. So, medyo ako doon, medyo nainis ako sa kanya. So, dinispatch ako na sa kanya. And ang hirap din hanapin ng kanyang replacement na disc, no? Kasi yung 8 na inch na yon is napakahirap din hanapin. So, kinabit ko sa kanya 7 inch lang na grinder disc, yung pang malaking grinder. And it didn't work well talaga for me. So, instead of buying yung mga mini cut-off saw, kung kailangan mo talaga ng cut-off saw, go for the big one na, yung talagang yung talagang malalaking cut-off saw na they work really, really well, lalo na kung magka-cut ka ng mga angles, no? So, walang problema sa kanya pag ganun doon. Disadvantage siya, mas mahal ng konti, medyo mas mabigat, di ba? So, pero, mas efficient naman siya kaysa sa mga mini cut-off saws. So, next natin na iwasan natin bilhin ngayon, guys. Medyo controversial to na take kasi I think nag-vlog ako a few years ago and I said na I prefer this kind of tool kaysa doon sa kanyang counterpart. But, I think now, 2024, iwasan na natin na bumili ng mga brush tools o yung mga tools na may carbon brush. It's better if we just buy mga brushless tools. Noon, disadvantage na napakamahal ng mga brushless tools, no guys? Pero ngayon, a few years later, mura na yung mga brushless tools. And yung iba kasing presyo na lang sila ng mga brush tools at yung iba naman is konti lang yung diferensya sa mga brush tools. So I think we should all go with the brushless tools kasi lahat ng advantage ay meron ng brushless tools, no guys? Hindi mo na kailangan palitan yung carbon brush. So wala nang siyang carbon brush, hindi mo na kailangan palitan. Mas efficient siya, energy efficient. Mas malakas ang power, mas reliable, no guys? And it's safer, no guys, kasi wala siyang spark. So if ever na magme-mekaniko ka, mag-operate ka sa may mga fumes ng gasolina, there's no risk na sasabog yung yung workplace mo kasi walang spark yung power tool when you're using brushless tools. So yeah, if we can afford it or if we can or may access tayo sa mga brushless tools na affordable naman,
Brushless all the way tayo guys, di ba? So yun. Okay, ito isa ring controversial take to guys, no guys. I don't ano to, siguro kayo tututol dito pero isa sa mga iwasan yung bilhin ay ang impact wrench. Okay? So bakit? Bakit impact wrench, no guys? Now, kung kayo ay nagme-mekaniko or kung meron kayong sakyan, kailangan nyo na mag-ayos ng mga or motorsiklo, importante ang impact wrench, no guys? Pero kung katulad ko kayo, wala naman kayo sakyan, hindi kayo nagme-mekaniko, all you do is woodworks, metalworks, no guys? Impact wrench is, doesn't, hindi siya belong sa ganitong klaseng shop. You better lang na kumuha ka na lang ng impact driver. In fact, meron ako isang impact wrench dito. Ito, kinonvert ko na siya as an impact driver. Pinalitan ko lang itong yung head niya ng impact driver. I use it as an impact driver. So, hindi siya impact wrench, no, guys? So, kasi, hindi naman talaga ako natagal ng mga malaking bolts, no, guys? And if I have to do that, meron naman ako mga wrench dito na mano-mano, no? So, paminsan-minsan lang naman yon. So, okay na yun. Kaysa naman sa mag-invest pa ako sa impact wrench, di ba? So, kung woodworks lang, metalworks lang ginagawa mo, hindi ka nagme-mekaniko, it's better to invest just on impact drivers kaysa naman sa impact wrenches, no, guys? And ito, isa pa sa na tools na dapat nating iwasan or kung gusto niyo iwasan, no guys, ay yung mga sheet sanders, no. So yung mga sanders na gumagamit ng papel de liha, ng ordinaryong papel de liha, guys. Now, yeah, I can see na may advantage yan kasi mas mura yung papel de liha kaysa sa mga sanding disc, no, na Velcro. However, I find na sobrang annoying gumamit ng mga ganyan kasi laging napupunit, no? Napupunit madalas yung iyong papel de liha kapag gumagamit ka ng sheet sander, no guys. I don't know why. Kasi lagi ako napupunit kahit yung mga mamahaling ginagawa, matitibay na yung mga mirka na na liha na, napupunit pa rin kapag gumagamit ako ng sheet sander, no guys. So talagang hindi ko na gustong gumamit ng sheet sander ngayon. Ang better alternative, of course, is random orbit sander. Disadvantage ng random orbit sander, medyo mahal ng konti at yung kanyang disc is special. No? So, hindi siya gumagamit ng ordinaryong papel de liha. Kailangan bumili ng sanding disc. No? However, it's more efficient. Mas magandang hagod ang liha, ang swabe, yung random orbit sander kaysa sa mga sheet sanders. And there's no way na masisira yung matibay yung mga sanding disc niya kaysa doon sa mga papel de liha na madali lang mapunit, no guys. So yeah, instead of buying sheet sanders, go for random orbit sanders na lang. And lastly guys, ito medyo medyo contradiction to, no, medyo sa akin to na kasi itong tool na to is lagi kong ginagamit. Pero if I have a choice na bibili ako either ng miter saw or ng table saw, I would buy the table saw. At hindi ako bibili ng miter saw, no guys. So kung yung isang tool lang kailangan mo, go for the table saw. Yung miter saw, sa totoo lang is hindi siya ganoon ka-efficient gamitin, no guys. Hindi siya ganoon ka-accurate, no. Okay siya. Kung natono mo siya ng maayos, it could be a very accurate tool. Pero mas magandang mag-cut pa rin sa table saw. Yung lahat na nagagawa mo sa miter saw is pwede mong gawin sa table saw. Whilst yung mga nagagawa mo sa table saw like cutting plywood na malaki, hindi mo pwedeng gawin sa miter saw. So if you have a chance, if you have a choice na dalawa lang yung pagpipilian mo at isa lang doon yung kailangan mong bilhin, table saw all the way na iwasan mo na yung miter saw, no guys. Pero kung bibili ka naman ng miter saw, I would suggest na bili ka na lang ng ordinary na miter saw, hindi na yung sliding miter saw. May advantage yung sliding miter saw. It can cut a bigger piece ng wood, no guys, up to I think 1 feet yung kaya. However, sa storage naman, doon katalo kasi ang hirap niyang itago, hirap niyang hanapan ng pwesto yung mga sliding miter saw. So, yung mga drop-down miter saw lang, okay na yon for lang. Usually naman ang miter saw ginagamit lang pang cut ng ng pang size lang ng plywood na hindi sobrang accurate ng wood, na hindi sobrang accurate, tapos kakat mo rin naman ulit yung sa table saw for more accuracy, di ba? So, yun. I think iwasan lang natin yung miter saw kung meron tayong options, no guys. Pero kung wala tayong option, hindi pwede yung table saw sa inyong workshop, miter saw lang yung kasya, bibili tayo ng miter saw, di ba? Yun. Alright guys, so thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Sana
may napulot kayo, no, na ganyan. Sana makatulong ako sa inyo para naman hindi kayo mapagastos na sobra when you're building up your own workshop, no, or when you're buying power tools, no, guys. So, yun. So, guys, I'm gonna see you again next time. This is Gene from 11-9 Workshop. Adios!